Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlooker should laugh at him and say, "This one began to build, but did not have the resources to finish." Or what king, marching into battle, would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king, advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, any one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Talking to an old Monsignor, he said, "As I grow older, I begin to realize I know less. As I become older, I begin to realize I know less." Bakit? Nagiging malilimutin na. Ang dati mong alam, hindi mo na alam. Ano po? Darating tayo doon. That's why the second reading, St. Paul said, "I am now old." Regardless, you serve the Lord, you don't serve the Lord, eventually, you will become old. If not, you will die young. Make a choice. Die young or grow old. There is nothing permanent in this world. Everything is temporary. Your beauty, your strength, your knowledge, everything is temporary. What you have accumulated, eventually, all of them you will leave behind. That's why the responsorial psalm said, "If you know that your days are numbered, you will grow in wisdom." Malapit ka na, kuya. Ano po? Malapit ka na, ate. Sadya naman tayo ay aalis sa mundong ito. Una-una lang yan. Ano po? Ako, palagi ko sinasabi, ladies first. Ano po? Diba? Mga minamahal na mga kapatid, who among us can buy life without end? Who among us can buy life without end? Nobody. Nobody. As Saint Augustine have said, the moment you are born, you are dying. The moment you are born, you are dying. So do not waste your life with things you cannot bring. Things that will not bring you to heaven.
Do not waste your life on things that might bring you to hell. Saint Thomas of Aquinas defined greed as a mortal sin with a desire prioritizing temporal and earthly goods over what is eternal, that lead them to acquire possessions, power, or wealth. What was the sin of our first parents, Adam and Eve? Many would say disobedience. No. The first sin was greed. Because they wanted to live forever. Hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Ano po? We will die. Death is good for everyone, for the world. For those who do evil, there will time they will leave this world. For those who are doing good, they will die because they will go to heaven. Di po ba, ano? Darating tayo doon. Kahit mayaman ka, kahit gaano kamahal ang iyong pabango, mauwi ka sa efficacent oil. Di ba ba? Mauwi ka sa katingko. Kaya nga, minsan pag sumasakay ka ng elevator, kahit nakapikit ka, alam mong may matandang pumasok. Di ba ba? No? Darating tayo doon. Huwag kayong magpapabaya. Huwag kayong makakalimot. Kaya nga ang unang pagbasa ay nagpapaalala na ano? Na mabuhay ka nang hindi ka manghihinayang pagdating ng araw. Live a life in such a way you will not look back with regret. May panghihinayang sapagkat hindi na magbabalik ang kahapon. Hindi na magbabalik ang kahapon. Mga minamahal na mga kapatid, ano sinasabi sa Ebanghelyo? We are invited to become disciples of Jesus. What does disciple mean? It doesn't mean server. It doesn't mean servant. It doesn't mean worker. Disciple means learner. That we become learner. That we may learn from God. Learn from God. Naway may matutunan tayo. Upang kung ano man ang ating matutunan, may sa buhay natin. Ano po? May pangangailangan ba ang Diyos sa atin? Wala. Wala. Pero bakit kailangan sabihin ng Diyos, unless you hate your mother and father, brothers and sisters, children, wife, because eventually, you will leave them behind. Gaano man kamahal ang meron ka sa iyong mga magulang, iiwanan mo sila o iiwanan ka nila. Gaano man kamahal, gaano man kalaki ang iyong pagmamahal sa iyong asawa, iiwanan ka niya, iiwanan mo siya. Buhay pa nga nang iwan na eh. Di po ba? Ano? Kaya pag iniwan, ano sabi? Sana mamatay na. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid. Hindi totoo yung walang iwanan. Sadyang merong maiiwan at merong mang-iiwan. Darating tayo doon. Iiwanan mo ang sarili mong kabataan para yapusin ang iyong katandaan. Darating tayo doon. Kailan? Hindi ko alam. Wala naman nagmamadali. Di po ba ano? Wala naman nagmamadali. Yun ngang naghihingalo na, tumatawad pa eh. Di po ba ano? Walang makakabili
ng ilang minuto, pandagdag sa buhay, kahit kilala mo ang pinakamagaling na doktor, mamamatay ka pa rin sa iyong karamdaman. Di ba ba, ano? Kaya kumain ng maayos na hindi matakaw para hindi darating ang araw, ang gamot mo ang iyong kakainin. Eat well. Di ba? Eat well. Do and serve your life well. Maiksi lang ang buhay. Di ba? Minsan nga, inaanyayahan ko kayo. Minsan, pag natulog kayo, mag-practice kayo. Practice lang naman. Di ba? Sabi nga, nung nanay ng cook ko dati, ginigising niya yung nanay niya, Nay, Nay, Nay. Hanggang sa hindi magising, nagsisigaw na siya. Tinawag na niya mga kapitbahay, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ano po? Nay, Nay. Mamaya gumising yung nanay niya. Nay, anong naramdaman ninyo? Sabi ng nanay niya, wala, practice lang. Kaibigan ko yun, dating mother butler ng parokya ko. Di pa ba? No? Sabi ko, ikaw, nanay mo, kung ano-ano mga kalokohan mo. Ano po? Ha? Maganda rin yung nagpa-practice. Di ba? No? Yung ginigising ka ng asawa mo. Di ba? Magsosorry yan. Aaminin niya ng mga kasalanan yan. Oo. Kasi guilty yan guilty. Pag inamin na, gumising ka. Aha! Ngayon, alam ko na, di ba? Practice ba? Di ba? Yung aking yumang spiritual director, nahirapan lang huminga nung gabi, nagbihis na. Naka-clerical, nag-black suit, nakapantalon, naka-medyas pa. Sabi ko, may lakad pala kayo. Ba't di nyo sinabi? Wala. Nahirapan lang ako huminga kagabi. Ano ngayon? Nagbihis na ako. Di ba? Kaya mamayang gabi, magbihis kayo. Ano po? Hindi yung pantulog, di ba? No? Seriously. Seriously. Now you know how attached you are and how afraid you are on judgment. Doon mo lang malalaman na pag nalaman mong ikaw ay kukunin na, makikita mo kung anong mahalaga sa buhay mo. Maintindihan mo na yung pinag-aawayan yung magkapatid, hindi nyo madadala. Na yung kasisigaw mo na kawalang paggalang sa sarili mong magulang, yan ang magmumulto sa iyo. Yung pagiging madamot mo sa iyong kapwa, yan ang ikakatakot mo na ikaw ay mamamatay. Nakikiraan lang tayo. Patawarin ako ng Diyos. Itong walang tigil na hearing sa Senado, sa Kongreso, di po ba? Hanggang saan ito? Sana may makulong. Ano po? Sana may makulong. Kahit naka-neck brace. Kahit naka-wheelchair. Bakit? Kung walang makukulong, hindi yan titigil. Ano pa? Hindi yan titigil. Bakit? Feeling nila forever sila. Forever sila. Kaya nga sinabi ko sa mga lay minister kanina, kasi nagmamalaki yung lalaki, ako po ay lay minister. Mag-iingat kayo. Ha? At sabi ng babae, nag-o-offer kami ng bulaklak sa simbahan. Chine-check ko ngayon kung sino nag-o-offer ng bulaklak. Di ba? Baka kung sinong korap yan. Di po ba? Ano? Mahirap na. Sayang naman, nagsisimba ka, naglilingkod ka, hindi ka nakokonsensya. Hello? Sayang namang naglilingkod ka, nagsisimba ka, hindi ka nakokonsensya.
Para saan? Kaya mong bilhin ang pabor ng Diyos? No, it will never happen. It will never happen. My dear friends, my brothers and sisters, yes, we have a God of mercy, but He is also a God of justice. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Walang nakikinig. 2016 pa, ang nakuha ko lang ay death threat. Isang bala ka lang, Father. Diba? Bakit? Ayaw natin pag-usapan ng katotohanan ng ating mga baha, ng ating mga landslide ay hindi natural calamity, kundi produkto ng korupsyon. Bayad ka ng bayad ng buwis. Nagkaroon ka ng leptospirosis. Di po ba, ano? Sila, hindi tumatapak sa baha. Nakababad ka sa traffic, nakawangwang sila. Di po ba? Nagtitipid ka sa iyong kinakain, pinagkakalanda ka nila ang kanilang kinakain. Kahapon ko lang naintindihan yung salitang nepo. Nepo. Aba, kung hindi nyo alam, i-google ninyo. Ha? Nepo. Pambihira. Sa Pilipinas, ang dami nating bagong salita. Sa dami nating kalokohan. Di po ba, no? Nakikiraan lang tayo. Magalit ka na kay Father. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay buti nga. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, all of this is started at home. Now listen, all of this is started at home. Lying is started at home. Cheating is started at home. Living in luxury beyond your money, your budget, starts at home. Everything starts at home. That's why parents, if you think and take for granted little things, you will be among those who will suffer. Again, we grow old. I hope you grow old. If you have done evil, I hope you live longer to suffer the evil you have done. Or you die young and go to hell early. Make a choice. Unless you correct your ways, then it is you who choose your own damnation. My dear friends, my brothers and sisters, let us take our own crosses and follow Christ. For we all know I'll be here just for a while. Let us take our cross, for we all know even I will just be here for a while. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, minsan naninimbang ang simbahan tungkol sa kasalanan kasi ayaw masaktan ang mga may sala. Father, dahan-dahan naman sa kasalanan, nasasaktan sila. Ay, naku. Maiksi lang ang panahon ko dito. Ano po? Do not forget the words of Edmund Burke. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Nagpasasa ang mga yan dahil wala sa inyong nagsasalita. May pananagutan tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Mahalaga man ang damit, mas mahalaga ang katawan. Mahalaga man ang katawan,
mas mahalaga ang kaluluwa. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.